At so ayan, hi guys! Welcome back at channel natin at ito na nga po sa episode 245 season 4 natin para kay Kalbo at huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At dito nga tayo natapos yung sa pagpapakilala ni Makoy sa mga leaders ng Neo Heroes at kasama nga dyan, itong si Wavi, yung super idol natin at yung kanyang aim ay yung masurpass niya si Amay Mask at ine-expect nga nila Makoy na itong si Wavi siya yung magiging pillar ng popularity ng Neo Heroes. At so now ang continuation niyan is eto naman na. So dito ay nag-clear throat eto si Child Emperor, sabi niya nga dyan na siya si Wild Emperor at lagi niya raw pinapakinggan yung mga bagong release na kanta nito ni Wavi. So ito natuwa si Wavi, sabi niya nga dyan, aba talaga ba, salamat daw, sabi niya ganyan. At ito nga ngayon, dali hala, sige dito lapitan na kay Wavi ito mga heroes natin. So yun si Metalbat na excited, sabi niya nga dyan na talagang fan na fan siya nung batang kapatid niyang babae. Saka kaya pwede nga raw ba na humingi ng autograph sa kanya. So nagmamadali ito si Metalbat at ayun nga, inaawat siya ni Sekingal. Sabi ni Sekingal, pwede raw ba mamaya na yan pagkatapos ng meeting nila. Pero yun sa kabilang banda, pati si Darkshine lumapit din kay Wavi. Sabi niya nga dyan na siya yung trainer at dati siya na S-class hero. So siya nga raw si Darkshine at nagagalak siyang makilala ito si Wavi. At so ito ay habang masaya dyan, itong mga heroes natin maya ay biglang lumapit sa kanya itong pagkalaki-laking Yokozuna na to at biglang sabi niya rito kay Darkshine, talaga daw ba na hindi nalalaban etong si Darkshine at eto talaga namang na-stand dito etong si Darkshine, bigla siyang napatulala dyan at eto nga ngayon pinakilala na Makoy etong si Yokozuna. Sabi niya nga dyan na itong lalaking malaki na to si Raiden yan at yun nga former Yokozuna siya at nakikipaglaban siya dun sa ring sa tournament ng mga Yokozuna na kung saan yung inaalaw lang na mag-participate doon ay yung mga Rikishi na 3 meters yung taas at may bigat na 400 kilograms. So grabe, sobrang bigat ng lalaki na to. At eto tuloy pa nga ni Makoy na itong si Raiden dahil nga sa sobrang lakas ng kanyang slap power, kaya kahit yung mga halimaw nga raw na malalaki nagagawa niyang makrush yan. At na-determine din nila na pagdating naman sa combat skills ay mas angat siya o mas nahihigitan niya yung mga S-class hero. So grabe, sobrang lakas ng Yokozuna na yun. At so ito, salita na ngayon si Raiden. Sabi niya nga dyan na yung pangalan ni Darkshine ay talagang kilalang kilala yan kahit daw sa industry niya at tinatawag siya na the man with the diamond muscle. At ang sabi nga rito na yung lakas nga rin ni Darkshine ay nahigitan niya na o nasurpass niya na yung lakas ng isang tao. At hindi lang yun, kahit ro yung lakas ng mga halimaw ito, ng mga hayop na to ay na-overwhelmed na nga rin daw yan ni Darkshine. So ibig sabihin talagang malakas na creature itong si Darkshine kasi nga raw kahit itong mga beast no match na pagdating sa lakas niya. Itong tiger, ito yung lion, yung wolf, pati na itong orangutan, saka nga itong bear. Pero ganun pa man rin ay may isang tao na ganyan din yung ibinabansag sa kanya at yung tao na yun walang iba kundi siya mismo, si Raiden. So kaya nga ito, sabi ni Raiden kay Darkshine, ano daw sa tingin nito ni Darkshine, bakit hindi nila sukatin o i-testing yung lakas ng isa't isa. At ito nga ngayon, sabi ni Darkshine, teka lang, saglit lang, sabi nung ganyan, pero yung pumorma na rito ito si Raiden at parang i-grab niya na itong si Darkshine dyan. At pagkatapos nga nito, boom, grabe. So dito talagang granab niya itong kamay ni Darkshine at ito nga talagang pumwersa rito itong si Raiden. At ito nga ngayon, hala sige, pwersahan dito itong si Darkshine at saka nga itong si Raiden. But then suddenly ay biglang bumitaw itong si Raiden, sobrang bilis. Sabi niya nga dyan, sige, itigil na natin to, sabi niya ganyan. At ayun, ay hindi niya rin sinasadya na takutin itong si Darkshine. At ito nga ngayon, salita pa itong si Raiden, sabi niya nga dyan na parang wala yata sa top condition niya itong si Darkshine. Pero sa isip-isip niya, di naman kaya baka ay talagang napas na ni Darkshine yung kanyang prime. At so ayan, habang nagkakasukatan nga ng lakas dito itong mga Neo Heroes natin ay bigla naman is bang! Bigla na lang may sumuntok ng pinto dito at ito, winasak niya yung pinto at dating dyan itong dalawang lalaki ito. So sumigaw rito itong boxer, sabi niya nga dyan, okay lang daw ba na sumali sila sa meeting na to. At ito nga ngayon, pasok na sa loob itong boxer, sabi niya nga dyan. At yung tinitignan niya yung mga leaders ng Neo Heroes na sabi niya nga dyan, ito yung mga admirable na Neo leaders namin, di ba? Sabi niya ganyan. At ito salita si Raiden, sabi niya nga dyan na sino tong dalawang lalaki ito ang ingay, sabi niya ganyan. At ito salita na si
McCoy. Sabi niya nga dyan, yung mga lalaki na yan, mga underground fighter sila na dating candidate para maging leader dyan nga sa Neo Heroes. At ito pinakilala ni McCoy unang-una. Itong boxer, sabi niya nga dyan na ito si Mars Leo, pansamantalang champion sa death boxing, na kung saan yung mga fighters daw doon ay pinupuno nila itong kanilang gloves ng sand iron o iron sand. So grabe, ang titindi ng mga to. At ito naman sa kabilang banda, itong kasama niya na parang braided yung buhok, ang pangalan niya si Coco at underground fighter din siya. Pero itong si Coco, cyborg naman siya. So yun, so nakikipaglaban nga sa underground itong si Coco at yung kalaban niya, yung mga katulad niya rin, yung mga nag-enhance ng katawan. So kumbaga mga cyborg din. Pero dahil nga ro sa sobrang lakas nito ni Coco, kaya naban na siya sa pakikipaglaban. So kasi dun sa underground na yun, malaki daw talaga yung pustahan dun at ayun, hindi matalo itong si Coco, kaya ban ngayon siya dyan. So ito ngayon salita na si McCoy, sabi niya nga dyan kay Leo, bakit sila pumunta rito? Hindi ba sila masaya sa nangyari na natanggal sila dun sa screening ng pagiging leader dyan sa Neo Heroes? So yun, sagot si Leo, sabi niya nga dyan na oo, ganun na nga, at saka marami daw siyang complain kasi katulad na lang daw neto, bakit na isang mayaman tapos ayun religious person pa at saka isang parang manika na idol yung napabilang sa pagiging leader dyan sa Neo Heroes, samantalang siya na tunay na fighter, purong fighter, ay hindi man lang nakasama. So ano daw gusto ni McCoy? Gusto daw ni McCoy na gulpihin niya yung mga leader na yan. So grabe, napaka war freak na itong lalaking to. At ito nga yun, sagot din ito si Coco, sabi niya nga dyan na tama itong sinasabi ni Leo, hindi rin siya papayag na basta-basta siyang uutusan ng mga mas mahihina pa sa kanya. Pagdating naman daw sa battlefield, silang mga fighter, ayan, sila talaga yung maaasahan. Pero maya-maya, ito nga ginamit niya, itong kanyang yung parang panukat niya ng lakas ng isang tao at ito ngayon sinukat niya itong babae si Wavi. At sabi niya nga dito, itong babae na to, yung kanyang body modification over 71%, sabi niya ganyan. At ito pinawis. Ito si Coco, sabi niya nga dyan, imposible. Paano raw nangyari yun? Kasi kahit daw yung mga cyborg fighters, ang inaabot lang ng kanilang body modification ay up to 30% lang. So kasama na doon yung pagmamodify sa kanilang arms, sa kanilang legs, pati na sa kanilang mata. Pero yun nga, yung 71% over, imposible raw yun So may iba umaabot daw hanggang 60%. Pero napaka-rare daw ng mga nagiging successful sa pagbabody modify na yun. So meron daw siyang narinig sa Hero Association, ginawa nga yung cyborgification na kung tawagin nila. At naging successful daw yun. Pero sa isang katulad niya raw na batang babae, anong klaseng resolve daw yung meron siya para gawin yung bagay na yan at umabot nga siya sa pag-modify ng kanyang katawan ng 71% pataas. At din pagkatapos nga nito is yan guys. So hanggang dito lang ito sa episode 245 natin. At so yung grabe, nagkakasukatan ng lakas dito itong mga aspiring na Neo leaders din nga sa Neo organization. Pero yun nga guys, ay ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Punch Man natin. At yun, ay hintay lang ulit para nga sa next episode natin dito. Sino naman, so lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.